Masamang balita sa dating world title challenger na si Vincent Asulabio dahil sinugod sa ospital dahil sa ruptured appendix. Pang pagsabog ng kanyang appendix ilang araw lamang matapos ang kanyang 12 round na laban kontra yan sa unbeaten World Boxing Council World Bantamweight Champion na Hapon na si Junto Nakatani kamakailan lang. Ang mapait na sinapit ni Asulabio na sumabog o nag-ruptured appendix ay mula nga ba ito sa suntok ni Nakatani. Kaya tara, samahan niyo ako sa ating kwentuhan. Pero sana ay mabigyan niyo po ako ng kunting pitik dyan sa like, subscribe at pag-hit na rin sa bell button para sa more kwentuhan pa natin. Kinumpirma ni Nonoy Neri ang team manager at head trainer ni Asulabio ng 27 anyos sa mandirigma ay sumailalim sa operasyon para tanggalin ang kanyang pumutok na appendix sa St. John of the Cross Hospital sa Davao City noong nakarang Biyernes. Ayon kay Coach Neri, hindi sinabi ni Asulabio na noong naganda pa sila bago sila pumunta sa Japan na may pananakit na pala o may hindi magandang nararamdaman si Asulabio sa kanyang bandang tiyan. Baka nga raw kapag kumirot na ay hindi pinapansin ni Asulabio o di kaya sa panahon na yun ay hindi pa sumasakit na lubusan. At ang isa rin na nakikita ni Coach Neri kung bakit ayaw na ipaalam sa kanila na may inindang sakit na pala itong si Asulabio dahil ayaw niya ipagpaliban muna o hindi matuloy ang gintong pagkakataon na makaharap itong si Nakatani at mapapatagal pa ang pagkakataon na makakuha ng world title belt. Kahit pangaraw, nung dumating na raw sila sa Davao sa nakarang linggo mula sa Tokyo, ay wala man lang sinabi itong si Asulabio sa kanyang karamdaman at yun na nga itinago lang ni Asulabio ito sa kanyang sarili at wala siyang pinagsabihan sa kanyang team at katunayan ay ibinunyag din ni Coach Nonoy na kaka-admit lang pala ni Asulabio nung nakaraang Biyernes sa ospital. Ito ang karamdaman o sakit na minsan ay bumagabag kay Asulabio bago ang laban niya sa Tokyo. Pero ayon kay Coach Nonoy, itong si Asulabio ay wala naman siyang pinagsisisihan at ayaw niyang magdahilan pagkatapos ang siya ay natalo sa laban na yon. Sinugod din na Coach Nonoy si Asulabio sa ospital para sa operasyon dahil doon na sinabi ni Asulabio na talagang hindi na niya kaya ang sakit pa na iniinda niya. Kaya naman ay masasabi natin mga kwento sa hindi nakakaalam sa istorya na may matinding iniinda pala si Aso sa kanyang katawan bago ang laban. Pero sa gabi ng laban ay ating nasabi na itong si Asulabio ay mukhang handang-handa na lumaban para harapin itong si Nakatani sa Ryugoku Kokugikan Arena sa Tokyo. Well, pati nga si Nakatani ay nag-expect na isang mahabang bakbakan ang mangyayari sa kanilang laban. Ngunit tumagal lamang ang pambato ng mga Pinoy ng 2 minuto at 37 mga segundo sa laban pagkatapos na nadukutan ng suntok na nakakamamanghang left straight ni Nakatani na direktang tumama sa kanyang midsection at doon na nakamit ni Nakatani ang first round knockout win. Walang malinaw na indikasyon ng katawan na tinamaan ng suntok ni Nakatani ay nagpalala sa appendicitis ni Asulabio pagkatapos ng laban. Ngunit ito ay nagdulot talaga ng napakasakit sa tiyan ni Asulabio kaya bigla siyang napalood sa lona, biglang umikot at tumayo pa pero bumagsak ulit kaya pinahintunan ng referee ang laban. Ayon naman sa international matchmaker na si Sean Gibbons na siya ay nagdarasal para sa mabilis na pagaling ni Asulabio. Ngunit nabigla siya nang nalaman niya ang balita. Itong si Asulabio kasi para kay Gibbons ay may warrior mentality. Wala siyang nirereklamo habang naganda sila sa Davao at pati rin sa Tokyo. Lumaban talaga siya with a big fighting heart kahit na may nararamdaman siyang may mali sa katawan niya, but he is not making any excuses out of it. At yan ang sabi ni Gibbons. Ibinunyag naman ni Coach Neri na sa ngayon ay nasa ligtas na sa kalagayan si Asulabio. Ngunit nagpapagaling pa rin siya sa ospital pagkatapos ng operasyon. Mga kakwento, ayon kay Neri, ay mag-undergo si Aso ng light training pagkatapos ng 2 buwan at balik normal na ensayo pagdating sa 3 buwan. Mga kakwento, maaawa ka at bibilib sa ating mandirigma. May karamdamang iniinda pero tuloy pa rin ang laban dahil may taglay na pusong Pinoy na hindi basta magigiba. Kaya naman, asero ng Pinas, magpagaling ka at magpalakas. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento.
kikakwentong Ray Bustillo, kikakwentong Jerry Narisma, kikakwentong Ramilo Bitania. At ikakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.